Tinitignan ko nga kung ano yung tinuturo ni Isa. At nakita ko nga may bunga nga yung malunggay. Sakto nga kasi wala kaming ulam ngayon. Buti na lang may bunga yung malunggay. Pinakuha na nga namin yan kay tatay. At ito na nga. Ito na yung bunga ng malunggay. Mga bi, tuturuan ko kayo kung paano maglinis niyan. Una, tanggalin nyo muna yung dulo. Tapos ayan, tanggalin yung kulay green. Siyempre, magkabilang dulo yung tanggalin yung kapatulin nyo. Tapos, yan, kakaskasin nyo na yan. Kasi kami, mga bi, kinakaskas namin yan. Siyempre, papuputiin natin yan. Huwag mo siyang tigilan hanggat hindi siya nagiging ganyan, yung itsura. Kakaskasin mo lang yan na paulit-ulit. Kasi hindi namin to niluluto ng hindi pa namin nililinis. Masarap mga kasing kainin to pag ganito ang itsura niya. Tapos babaliin natin siya. Alam niyo ba dati, pinaglalaruan ko nga lang ito. Dahil hindi ko pa alam na nakakain pala to. Wait nga, at naging paborito ko nga ito. Kung kayo nga ay may tanim na ganito, ay ibigay niyo na lang sa akin para hindi talaga siya masayang. Yes! At kung nagustuhan mo nga ito, dahil napanood mo ang video ko, edi magpaturo ka sa akin magmekos-mekos, tuturuan kita. Andito nga yung madam namin. Napapaisip nga siya kung anong klaseng gulay ito. Sabi ko sa kanya, yan ang ulamin mo mamaya kasi wala tayong ulam. Ayan, tignan nyo. Kala mo naman talaga gustong-gusto niyang kainin. Pa-okay-okay pa siya. Pero alam niyo, may batang yan. Napakakulit niyan. Maganda nga, huwag mo na siyang tanungin eh. Kasi talagang may isasagot siya. Tapos, hindi kayo matatapos sa kwentuhan nyo na kung tanong ng tanong yan. At ito na nga itong bunga ng malunggay natin. After 100 years nga, natapos ko rin siya. Ang dami kaya neto. At ito nga, hinanda ko ng aking mga rekado. Yung kalabasa pala niya, bigay ng kapitbahay namin. Sabi nga niya daw, isama ko nga daw sa pagbablog ko. At ayan na nga, hiniwa ko na nga yan. Tapos, mapiprito muna ako ng tuyo. Isasahog pala natin to sa gulay. Siyempre, yan lang din yung sahog. Wala nang iba. Natapos ko na nga lutuin itong tuyo natin kasi ito yung isasahog natin. Ang gagawin ko ay magsasaing muna ako. Siyempre, diba? Sayang nga yung baga, diba? Kaya yan, sasalang ko muna, dali-dali ko muna ang sinalang. Inuna ko nga muna itong sinaing na to kasi magpipigya pa ako ng nyug para ilagay sa gulay natin mamaya. Ayan, isinalang ko na nga. Iiwanan ko nga muna yan dyan, guys. Kasi maya-maya, luto na rin yan. So ayan na nga, ginisa ko na nga yung kamatis, sibuyas, bawang, luya dyan. At dinagdagan ko yung mantika. Mga bi, yung mantika ako nang galing pa yun sa pinagprituhan ng tuyo. Kasi syempre sayang naman. Sinabayaan ko nga muna na ganyan yan. At nilagay ko na nga tong bunga ng malunggay. Sinabay ko na nga rin tong kalabasa para isahan na lang. Sa mga nagtatanong guys kung paano kainin tong bunga ng malunggay, sinisip-sip lang to. Wag nyo tong kakainin ng buo kasi hindi talaga kayo matutunawan. Alam niyo ba napakasarap na itong bunga ng malunggay? Alam niyo ba kahit na wala kayong ipin, mapapasip-sip talaga kayo. Matamis-tamis kasi ito. Pag matanda na kasi, yung bunga ng malunggay, parang medyo matabang-tabang siya. Tapos meron ka rin matitikman na parang medyo mapait. Alam niyo ba, masarap to pag bagong pitas, lalo na pag bata pa yung nakuha nyo. Kasi talagang fresh. Ay ano daw? Uy, fresh daw. Alam niyo ba masarap tong lagyan ng sardinas pag medyo ginaji kayo? Pero mas masarap to sa dinengding. Pag itong ginawa mo sa dinengding, ay naman talaga mapapa-underize ka. Inilagay ko nga muna nga itong pangalawang piga na gata. Siyempre, papabayaan muna natin yan. Aantayin natin siyang kumulo. At tinakpan ko nga muna yan kasi maya-maya luto na rin yan. Kasi sa kahoy, saglit lang talaga makaluto. At yan nga, ito yung tuyo na nga siya. Wala na siyang sabaw. Patutuyuin nga natin to para mailagay natin yung unang gata. Ilalagay na nga natin dyan yung unang gata. Ito na nga siya, mga bili. Diba? Napaka-creamy niya. Siyempre, hindi natin ito patutuyuin kasi masarap yung sabaw na ito. Hinalo-halo ko nga ito para hindi magdikit. Tignan nyo nga yung bunga ng malunggay. Sobrang lambot na talaga. Titimplahan ko na nga ito at lalagyan kong pampalasa. Ang gamitin yung pampalasa ay yung hipon. Kasi masarap talaga pag yun ang ginamit ko sa gulay. Lalagyan ko na nga ng mga mekos-mekos ko. Buti nga't naituro ni Isa tong bunga ng kalabasa. Sabi ko nga sa kanya, dapat itinuro mo na lang din yung manok ni tatay para may pansahog tayo dito. Sabi naman niya, ay hindi pwede kasi tsak na mayayari kami. Mas mahal niya pa yun kaysa sa mga anak niya. Alam niyo ba, kahit hindi makakain yun basta nakakain yung mga alaga niya.
Kahit nga pag nakakainom yun o nalalasing, talaga naman hihimasin na yung mga manok na kung anong mga kondisyon. Alam niyo bang pagigising yun, diretso talaga siya dun sa mga alaga niya para silipin. O diba, nakakatuwa. So ayun na nga, nakita niyo naman na magatang-magata na siya. Yummy! Ang sarap. Ilagay ko na nga tong tuyo natin para kumapit din yung lasa. Ang sarap kaya isahog yung tuyo, kahit ano pwede mo isahog. Maging wais ka nga lang, lahat ng mekos-mekos magagawa mo. Malaking ang bagay yung pagtitipid. Depende na rin siguro sa tao kung nakain sila ng gulay o hindi. Yung iba kasi lumaki talaga na hindi kumain ng gulay. Tinakpat ko nga ito ng saglit lang kasi maya-maya yan, bubuksan na naman natin, di ba? Tinitignan natin kung talagang okay na siya. Siyempre hindi natin siyang patutuyuin kasi mas masarap pag gatang-gata talaga. Naluto na nga itong napakasarap nating bunga ng malunggay na may kalabasa sa gata at sinamahan pa ng tuyo. Alam niyo ba, ang sarap-sarap nito, di ba? Gatang-gata siya. Sasamahan nga natin yan ng pritong isda na galing sa kapitbahay. Salamat po. Yun lang. Thank you.